Dinouble check niya kung ano yung sira. Dyan, nire-relearn niya. Ni-scan. Alright. Yung mga ano, that's why napagdaan. Wala na siya sa turbo eh. Wala kang problema. Once na nilabas mo siya dyan sa gate, tinahol mo, yun. Hindi, yun ang lalabas niya talaga kagad. Lilital yabi pag pinilit. Pero itong mga to wala na. Hindi magiging Dahilan, cause yan. Hindi yun malayo. Malayo. Suntok sa buwan yan. Puro ilaw ang pinag-uusapan dyan eh. Dati nga walang reverse light yan eh. Tapos naayos ko. Tapos yung aircon. Mag-automatic ngayon, bukas na babalik. Kasi minotify nila ng yung ordinary. Kaya samantala isang ranger pumunta rito, ganun din problema. Yung aircon, pag nag-on yan, pag nag-automatic, baka next-stick na bumalik. Puro aircon yan, recirculation damper motor. Mga sira yan. Walang ano yan, walang ibubungang masama sa makina. Wala. Aircon yan. So, very successfully diba? Wala yan. Ang pinag-usapan natin dito yung sa ano niya, walang ibang walang error eh. walang error, pero bakit naglulubos? Di ba? Tingnan ko. Yung turbo mo, baka tawag nito, yung pag ang turbo nag-stock open, isa din sa Pero naglalaro na siya. Kaya hindi siya magiging stock open. Once na narab mo siya, ito hilahin niya pa baba. Oo, hilahin niya pa Tapos baba. after na acceleration mababalik siya, di ba? Hindi siya maghang sa gitna, sa ilalim. Wala. Kasi hindi pa ako naka-encounter na naging ganyan yung kahit ako sa dami nyo. Ngayon lang din ako Ngayon nga lang din. Siguro kung ngayon na may guhit ka dito aabot ka. Diyan umabot. Sa bawat trouble lang kayo ko lang maharap na babawasan. Wala namang alog ang busing yan. Walang alog yan. Hindi nga nagkakalangis yan. Ang sign niya na sira na turbo ito. May moisture na dyan sa mga dugtungan. Tapos pag inalog mo, meron na. Kaya napakaganda ng turbo niyan. AGR, hindi naman sa AGR kasi sa AGR. Wala rin siyang fault code sa AGR. Pero lang Sa akin yan, stack up lang yun. Pag powerful na. Montero, Estrada. Hindi kasi sa Rapang, tapos bubuga-buga pa ng itim na usok. Tapos pagkatapos ng relearn, wala nakaproblema ito. Bakit nagkaganyan? Sabi ko nga sa'yo, kung sa relearn lang po, Kung binalik ko pa nga sa grade 1 yan. Tapos pumasok ng college. Binalik ko uli. Tama, grade 12. Tika, ganun pa rin. Grade 1 pa rin ang labas. Ito, nag-hard code yung mga cellphone. Nag-hard code yung thing. On mo nga. Ito wala tong singaw. Malaya. Ginagawa na namin yan. Niligtas ko yan. Kaya parang kulang na sa lugbo. Gusto. Sakit sa ulo na daw. Sakit sa ulo to, sobra to. Kasi dami mo lang pinapagtag. Halos lahat na pinalitan. Lahat na ng possibility na sabihin mo na. Sabi mo pa, baka sakaling mayroon pa akong dinagawa. Sige, malay mo, kung minsan sa computer kasi, may mga, malay mo, maraming Windows na open sa akin na gam. Sa'yo active pa eh. Kaya nga, tapos magbukas ka isang Windows mo. Yung isa lang naman, ang isa lang na yung sa kanyang wastegate. Sa wastegate niya, Pero nakita mo naman naglalaro naman. Sagad pa, hindi nag-ahap. Oo. Kung nag-ahap yun, Pwede yun, hindi yun. na nag-ahap eh. Dinidiin ko pa nga ng tubo yan eh, tinutulungan ko pa eh. Pero mas malambot pa nga siya eh. May program lang ko na, may lang ko na hindi natin Narilan ko na lahat mula throttle, turbo, ano pa? Nakarilan na lahat yan eh. Injector, di mo naman pwedeng i-relan kasi siya pa rin, pati part code niya. Yung pa rin yung part code niya, kung alin yung one na code, di ba iba kasi yan, 4 ang code niya. Pag binuksan mo sa computer, yun pa rin yung hilera niya. Magre-relan ka lang naman yan pag nagpalit ka kasi iba na yung value. So ipo-program mo sa computer. Sa mga mechanical kasi pagka yung tumawag ka, hindi pa nila naharap yung gano'n kagad na sa isip eh. Kapag nalaman nila ang lahat. Lahat, parehas. Kasi ako, pwedeng pag tumawag, ganito lang yan. Kasi yun ang nakaprogram din sa akin. Oo. Ito yung trouble. Pero kung lahat yung nagawa mo.
Eh, halos lahat nagawa mo na. Lahat ako dito, ikaw po minitulong, ikaw ang takbo namin, nagpasasabihin namin, siguradong ginawa ko na yun. Inanap mo. Transmission niya, pumunta sabi ko, pagtakulainin yan eh. Pagtakulainin, hindi pantay ang kain. Gilid-gilid. Pagtakbo, galing pa rin. Parang walang nangyari. Pero Sir Chief, normal talaga yung nag-aabono talaga kayo. Na hindi ayan alam ng mga, minsan ng mga customer. Normal. Kahit yung normal na trabaho lang, sa normal, kunyari, kinatrata mo gano'n. So dami na nakikita mo, minsan di mo na may ihahabol. Iniisip mo maliit lang. Ay, sige, magkano yan? 200. Oh, okay na yan. Magulat ka pag tinotal mo, sa dami pala ng 200, kutsa libo rin pala. Ang minsan kasing nangyayari, Sir Chief, Boss Mac, pag, ito para sa akin lang kasi napapansin ko lang din, once na yung mga eksperyensado, katulad nyo, eksperyensado kayo ng mga mekaniko, once na mabilis yung gawa nyo, parang feeling namin, ang dali lang. Ang dali. Ang binabayaran ko yun yung sinasabi kong, dahil sa natatapat ko minsan na yung trouble na mabigat sa iba, sa amin, lagi namin na-encounter. So ang binabayaran ninyo is years of experience. Hindi yung easy work na dumating kayo. Let's say na napunta kayo sa hindi pa na-experience, so gumugol kayo ng panahon. Kasi hahanapin pa eh. Ang dating sa amin nun, ang hirap. Hindi, yung pag mahirap, pag matagal. Pag matagal. Ang hirap. Kaya sinasabi ko sa customer ko, madalas yun, grabe naman boss, ganun pinresyo mo sa akin, ang bilis naman. Ano ba ang gusto niyo boss? Yung nakuha niyo kagad sa sakyan o naglaro pa tayo? Pwede ko po kasing patagalin yan para lang maging valid yung pagkakasingil ko. Na kung tutusin, kahit saan nyo dalhin, mas mababa pa nga yung pagkakasingil ko. Na-take out nyo pa yung sasakyan nyo. Hindi pa kayo gumastos ng ibang pyesa na hindi naman related sa problema. Yun ang hindi related yun, kaya ako nga ginagawa ko ganito. Kayo na lang bumili pyesa kung minsan nag-a-agree sila kaya na pagdating grabe, boss, ang mahal pala nito. Tapos ang hirap pala hanapin. Ganon. So ibig sabihin, na-experience nila yung na-experience ko. Kasi kung minsan, instead na kumita ako dito, kung dito ako umupo, hindi na ako kikita kasi aalis ako eh. Plus pangalawa, ito tinatawag natin na pag nasa kalsada ka na, huwag mo sasabihin na smooth ang takbo mo. Let's say na masagi ka, makasagi ka, madisgrasya ka, whatever. Nabibilad ka, na uulanan ka, katakot-takot na lakad dito, lakad doon, para lang mahanap mo yung pyesa na kailangan mo. Although, part ng trabaho natin yon, kailangan natin gawin yon para mag-move yung trabaho. So may sakripisyo sa baton, pero ang inaano natin doon, pinapaintindi natin doon, bahagi natin yung trabaho. Pero ang pinapaintindi natin, kung bakit kuminsan kinakailangan natin mag-charge ng transpo. Kasi sir, nagpagasolina din po ako eh. Hindi ko na nga chinod sa inyo yun, dapat nakikitain ko kasi umalis ako. Bakit tumagal? Ang hirap talaga hanapin ng pyesa niya eh. Ang usapan natin gano'n tayo lang tinapos nga. Gaya ng trouble ko ngayon sa port. Katulad sa akin. Napatino natin, di ba? Pero may mga trouble na lahat ng pinagtanungan ko, yun ang ine-expect. Pang-ilang ka na ngayon? Pati si Boss Maki, yan din yung... Pangatlo ka na, di ba? So ibig sabihin lahat kayo eksperyensado. Yung na-experience niyo, na-experience ko na rin. Na ngayon lahat yan in-apply ko. Lahat ng pumunta, ang experience nila gano'n, may pumunta pa na isa. Ang sabi, lahat pinalitan namin computer box, pinalitan namin turbo. Retiming lang pala. Ginawa ko rin. Diba? So hindi sama-sama lahat ng lahat. pagkakataon na sinasabi natin na same trouble, same solution. Merong hindi ko minsan na, kung saan nandiyan na sa harapan mo, na pag dinala sa iba, yun lang, hindi mo nakita. Yan yung tawag natin na, hindi kayo marunong ka na, kaya sinabi, wala, may naklase kayo. Natapat sa'yo na yung ginawa mo, nagawa mo na at kami hindi pa. Wala yun sa haba na experience. Maaring sa ibang bagay, meron kami. Kaya sinasabi ko, ang pagiging mekaniko, hindi kayo na dumihan ng kamay mo, hindi kayo tumanda ka dyan. Kasi sa karanasan ko na rin, maraming tumanda sa pagiging mekaniko. Kaya nga ako, lagi akong doon lang ako sa level na ano. Kasi lagi ko sinasabi, bago yan. Kumbaga, ano pala, no? Everyday learning. Ano yan eh, parang siit ng kawayan. Habang sumisiksik ka sa kawayan, pasikip na pasikip yan. So, pwede bang yung ginagawa ko ngayon, ganitong modelo? Next year, ganyan pa rin? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, parang sumisikip yan na parang siit ng kawayan. Kasi nga, nagmumodelo, may nag-upgrade, may nababago. So yung karanasan mo for how many years, hindi ibig sabihin habang tumatanda ka, gumagaling ka. Hindi kung minsan yung bagong sibol, hindi mo na alam. mas marunong yun. Bakit? Yung na-encounter niya modelo eh. Ikaw, mahaba experience, wag. Kaya ang laging pananaw ko, the more na nagkakedad ka, maghanap ka pa ng source ng knowledge. Pwede ka magtanong sa baguhan, pwede ka kasi may mga na-encounter tayo na hindi niya na-encounter. Yung sinasabi ko, walang magaling sa mekaniko, sa pagme-mekaniko, masama talaga. Plus pangalawa, kung minsan may mga bagay kasi na
labas na pera. Mm. Hindi na pinag-uusapan ng pera. Lalo pat nakita mo yung sitwasyon, galing na sa kung saan. Ilagay mo man yung sarili mo sa, sabi nga eh, ilagay mo yung sarili mo sa sapatos niya, ano ba maamoy mo, di ba malansa? Ganon din yun eh. Nakita mo na siya, bugbog na siya dun sa ganon, tapos pupunta pa rin ito. Tapos gaganon mo pa rin. Alam mo naman pala, para sa kanila napakahirap pagdating sa'yo Manila. Oo. Kaya kapag dating, ay, ito na pala yun. Naku, kung tutusin, sa dami ng humawak, pwede gawin pera. Oo, kasi Iwan mo yan. oo nga, kasi nga galing na sa iba, Iwan hindi mo. na nagawa eh. Sabihin ko ganun, bakit? Kinalikot na yan, mahirap yan. Kailangan ang kuha ko niya, pati din ko. Ito yung tinatawag na, may mga ganun ding establishmento or business na mga, sabihin natin, mekaniko na. Dito tayo sa point ng mekaniko. May ganun kasi nga, may mga nagsasabi rin sa akin na, bakit hindi yung ano, kasi hindi naman tayo mabubuhay ng mahabang panahon. Oo. Bakit hindi mo paganin trabaho? Pagkatrabaho talaga. Yung kita ang naman. Pero bilang tao, may kanya-kanya tayong principles in life. Sabi Tama. nga nila kung paano tayo mabuhay sa mundo, di ba? So may nagsasabing, ang mahal mo. Dumidepende lang tayo kasi ako nagko-compute ako eh. Trouble mo, ilang tao hawak. Babayaran ko yan, delivery yan. Mm. Napakainin ko yan, delivery yan. Kakain kayo ng kuryente ko rito. Huwag mo sabihin na lilihain lang yan, gagamit ng grinder, gagamit ng kuryente, di ba? Tama. Kinukwenta ko kasi yan eh. Na kung minsan niya, dinededma ko na rin yan eh. Basta may labas ko lang, yung pampasahod ko sa kinuha mong tao na ilalagay ko. Kasi kung lahat yan, ikaw mismong pupwesto, Lugi ka. Ay, tagal. Pagod ka, pagod ka. Bukod doon, tinapon mo yung ilang bahagi ng oras ng buhay mo. Oo. So wala. Pero ang kapalit naman nun, nakagawa ka ng kabutihan. Bahala na Diyos magbalik. Lagi yung sinasabi ko eh. Nalugi ako sa'yo. May feedback na pangit. Pero alam ng Diyos ko ng puso ko. Mm. Ginawa ko yung bagay na yon. Hindi dahil sa pera. Hindi mo alam kung anong sakit ng ulo na binigay sa akin ng sasakyan mo. Ang alam mo lang, may problema pa sa sasakyan mo. Hindi ko kasi kayang gastusan yung sasakyan mo para pagbigay sa'yo, parang bago. Oo. Pero pinilit kong gawin sa abot ng kakayanan ko, abot ng budget mo. Mm. Na kung tutuusin, Sobra, talo sobra pa ako. nga. Oo, Bakit? Sobra pa. Uubusin ko panahon ko, diskarte ko, di ba? Oh, na dapat sana kumita ako para sa pamilya ko. Eh kaya lang, dahil kung minsan malasakit, kung ganyan. Kaya kung minsan, kahit gusto mo kumita na lang, kaya lang, dumarating sa point, hindi mo maiwasan yan. Mm. Pero kung mag-ugaling ano tayo talaga, gusto natin magtagumpay dire-diretso, pwede yan. Sabi nga ng kasabihan ng mga ibang mga vlogger dyan, di ba? Kung gusto mong masenso, huwag ka lumingon sa likod. Mm. Eh, sabi ng Diyos, Delegate diba, siya. ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa paroroonan. So, doon pa lang binabali mo na yon. Kaya doon ako bumabase. Hindi lang po ito. May Kaya kung minsan, kala mo, puno kita ka natin. Minsan, sagad. Tulala lang tayo dyan, di ba? Ang dami trabaho, tulala tayo. Minsan malugi tayo na sabihin natin, nalugi tayo sa isang buwan. Pero dahil naniniwala tayo, na alam natin, sa tingin ng iba, nagrabyado sila. Oo. Hindi tayo perfecto ah. Nakakagawa tayo kung minsan ng pagkakamali. Hindi na minsan madalas. Sa isip, sa salita, sa gawa. Nobody's perfect. Naniniwala ako doon. Kaya kahit ano, tanggap ako yan. Pero never ako magbalik ng ano. Yung sabihin na, kahit sa vlog ko, never ako nag-reply. Mm. Sabi na, ba't di mo yan? Para ano pa? Hindi naman ako perfecto. Ba't sabi ko? Yung sa akin, yung binabahagi ko, kung ano yung meron ako, kung ano yung nagawa ko, kung nagkulang ako sa inyo, pasensya. Pasensya na. Kung ang mismong mga masin yan, Pero tinry ko. kung ang mismong mga masin yan, nagkakamali, tayo pa kaya na tao na. Tao na ako dito, wala akong natakbuhan talaga. Saka hindi na natin maalis yan sa tao. Lagi ninyong tatandaan, huwag na kayong manginanakit. Kasi ang tao, tinitingnan naman nila sa bawat tao rin. Yung pagkakamali, hindi naman yung perfecto. Subukan mo tayo, magkakaibigan tayo. Oo. Ang dami ko lang ginawang kabutihan sa'yo, ang dami mo lang ginawang kabutihan sa akin. Oo. Pero ano may iwan? Yung ginawa mong mali. Tama. Oh, eh bakit ka magdaramdam? Huwag na, tagulot lang yun. Ako yun lagi. Magkamali ka sa akin. Kasi kung tatandaan ko yun, no? Sakit na kayo sa ulo ko. Ba't Mm. Pero sabi nga nila, Kanya-kanyang prinsipyo eh. Kanya-kanyang prinsipyo. Pero kung talagang gusto mong pera, pero ang sarap sana kung marami kang pera. Ang problema kasi, ako maligaya ako dito. Bakit? Bawat pera kasi mawa ako. Parang nananamnam po. Tsaka pinagpaguran talaga, no? Kasi, Sabi nga, dirty hand pero clean money. clean man. Oo. Pero hindi rin sa lahat kasi may mga ano tayo. Yun nga, yung napag-usapan natin na... Wala, kasi nga ito nga eh. Walang bahagi dito sa mundo na to na lahat magpapantay. Ito na lang tayo nasa mahirap, di ba? Nakalagayan. Hindi naman tayo nasa ano, di ba? Pero nakita mo, kahit na nandiyan yung pera naman natin, alam natin na sa atin, simple lang. Pero yung parang, parang napakasimple naman na ito, nakakaya naman. Tapos kakainin namin ito. Minsan, yan ang sumusunod din sa akin. Parang hindi kaya lugi ko. Parang ang laki ng kinuha. Tapos ganun. Pero konsensya. Oo, tapos ang ginagawa ko na lang ngayon, parang pinakontak ko siya.
Ay, sa bagay. Sa iba nga, hirap na dun eh. Siguro talent ko na lang yun. May pinagkaloob na lang. Para maging madali yung trabaho, maging madali ang pasok ng pera. Pero kung tutusin, kung dadalhin sa iba, mababa ka pa rin. Plus, siyempre, hindi na matumbok mo kagad yung problema, hindi ka gumastos sa ganito. Pero dumarating yung point ako minsan, parang nag-aalat-sapa din tayo dahil sa ibang klaseng trouble. Lalo na sa atin, sila nga isang sasakyan na lang eh, sablay pa. Isang sasakyan na lang, kompleto pa sila pa-nesting. Sa atin pa kaya Rambol. Subukan mo nga. Tayo mahirap kasi general services tayo eh. Halos lahat ng unit. Lahat pa ng brand. Lahat ng brand. Tapos lahat na sila. Pero mo, nag-electrical ka, nag-aircon ka, naglalatero ka, nagpipintura ka, nagpo-troubleshooting ka. Sige nga, bigyan mo ako ng isang tao, isa lang kaalaman. Nagbablog pa. Lagi. Isa lang, sige nga. Ano ba? Kahit na ganito lang yung mga pagmumukha natin, binigay na lang. Tingnan mo dati, mas gwapo pa nga ako kay Alden Richard. Yeah. Sobrang kalalaglag ng mga liabi sa pagmumukha. Okay, ito sila. Alangin. So, kaya isang karangal mga body na makasama yung mga ganitong mga talagang eksperyensado at may mga prinsipyong mga mekanikong kaibigan natin. Paano mo nasabi? So ayun mga buddy, isang makabuluhang kwentuhan mga buddy. Kasi natanong ko yun mga buddy kasi nga real talk, ganun yung minsan na nangyayari talaga na kasi ako din kahit ako mga buddy yung parang ang bilis mo naman. Parang ganun lang yung sira eh. Ito lang, parang ganun yung price ba kasi binibase minsan sa tagal at bilis ng paggawa. Hindi nila alam yung talent talaga. Yung sinasabi nilang, hindi mo naman binayaran yung pagkakabilis ng paggawa. Ang binayaran mo ron is yung talento niya para makuha ka agad yung sira. Kumpara mo dun sa, eto muna. Tapos ganun lang pala. So, ang dami mo nang nag-adjust. Plus, tumagal. Yun, magamit mo agad. Bakit? Binayaran mo talent niya. Pero gaya na sinasabi ko, hindi lahat ng pagkakataon. Ganun kadali. Kahit araw-araw mo ginagawa, ihalimbawa nyo na lang. Mula na ipanganak ka, natuto kang kumain magkasama na yung ipin at dila mo sa pagsingaw dyan sa bunganga mo. May pagkakataon niya, nakakagat mo pa. Yung paa mo, sabay lumabas yan. Naglalakad ka, sila papatiran eh. Ano klaseng puti? So yun mga buddy, isang makabuluhang kwentuhan at galing mga buddy. Ang dami kong natutunan sa kanila at marami pa tayong matututunan. Nandiyan na yung paparada.